Ang kwentong ito ay tungkol sa mga kilalang magagaling na mandirigma sa iba't ibang panahon na ipinadala sa ibang mundo. Tinatawag silang mga drifters at misyon nila sa bagong mundong napuntahan nila ay kalabanin ang tinatawag na Ents na pinamumunuan naman ng isang Black King. Isa sa mga drifters na ito ay ang mandirigma na si Shimazu Toyohisa. Taong 1600 ay nilabanan nila Toyohisa at ang kanang Shimazu ang hukbo ng Eastern Army na pinamumunuan ni Naomasa na general ni Tokugawa Ieyasu. Natalo nila Toyohisa ang isang hukbo ni Naomasa na pinamumunuan ni Masanori. Dahil dito ay sumali na din sa laban ang buong hukbo ni Naomasa dahilan para mapilitan na umatras ang hukbo nila Toyohisa. Habang hinahabol sila nila Naomasa ay nagpasya si Toyohisa na magpaiwan kasama ang ibang mandirigma ng Shimazu at pinauna ang kanyang tiyo na si Yoshihiro pabalik ng Satsuma. Kahit natutol si Yoshihiro sa plano ni Toyohisa ay wala siyang nagawa dito. Pagkadating nila Naomasa ay mabilis na naubos ang mga kasamahan ni Toyohisa. Ngunit nagawa naman ni Toyohisa na mabaril si Naomasa dahilan para mapilitan ding umatras ang hukbo ni Naomasa. Kahit nasugatan na si Toyohisa ay nagpatuloy siya sa paglalakad para makabalik sana ng Satsuma. Nang bigla siyang napadpad sa lugar na kulay puti ang paligid at napapalibutan ng maraming pinto. Nakita niya dito ang isang lalaki na si Murasaki at kaagad niya itong tinanong kung nasaang lugar siya. Nang mailagay ni Murasaki ang pangalan ni Toyohisa sa isang papel ay biglang nahigop si Toyohisa ng isang portal. Napadpad siya sa ibang mundo at nakita siya dito ng magkapatid na elf na sila Mark at Marcia. Nang magising siya at magsalita ay nalaman kaagad ng magkapatid na isa din siyang drifter. Nagpasya sila na dalhin si Toyohisa sa abandonadong kastilyo na alam nilang tinitirahan ng iba ding drifters. Pagkadating nila dito ay nakita sila kaagad ng isang drifter na si Nasusuk Takayoichi. Matapos nilang sabihin kay Yoichi na isa ding drifter si Toyohisa ay umalis din sila kaagad. Habang palis ay nag-aalala ang magkapatid na baka may makaalam na pumasok sila sa kagubatan at nakaharap ang mga drifters. Nasa loob naman ng abandonadong kastilyo ang isa pang drifter at Demon King ng Sixth Heaven na si Oda Nobunaga. Nang magising si Toyohisa ay kaagad niyang sinugod si Nobunaga sa pag-aakalang isa itong kalaban. Napansin niya ang simbolo na katabi ni Nobunaga kaya tinanong niya ito kung miyembro ito ng Oda clan. Matapos itong magpakilala bilang Oda Nobunaga ay bigla siyang inatake ni Toyohisa dahil hindi ito naniniwala sa kanya sapagkat matagal na umanong patay si Oda Nobunaga. Naisip ni Toyohisa na isa itong impostor kaya aatakihin niya na sana ito ulit nang inawat na sila ni Yoichi. Habang nag-aantay na maluto ang kanilang hapunan ay napag-usapan nila kung paano namatay si Nobunaga ayon kay Toyohisa. Hindi magkasundo sila Toyohisa at Nobunaga sa mga taong lumipas kaya natawa na lang sa kanila si Yoichi. Nang magpakilala na si Yoichi kay Toyohisa ay mas lalong hindi naniwala si Toyohisa dahil 400 taon na umano ang nakakaraan ng mangyari ang Genpei War kung saan kilala si Yoichi. Naikwento din ni Nobunaga ang mga sandali bago din siya mapadpad sa lugar na ito na katulad din sa nangyari kay Toyohisa at gayon din umano ang nangyari kay Yoichi. Dahil sa mga nabanggit ni Toyohisa na mga nangyari sa loob ng 18 taon ay natanong din ni Nobunaga sa kanya kung ano ang nangyari sa anak nito na si Nobu Tada. Ayon kay Toyohisa ay namatay ito habang nakikipaglaban. Katulad kay Nobunaga ay nagulat din umano si Yoichi nang malaman niya mula kay Nobunaga ang mga nangyari sa mga bawat angkan sa loob ng 400 taon. Sa di kalayuan ay pinagmamatyagan pala silang tatlo ng isang babae na si Olm Ino na miyembro ng organisasyon na tinatawag na Octobrist at may codename na Semo. Gamit ang parang bolang kristal ay ipinapaalam nito sa tinatawag niyang Grandmaster na si Abe Noharo Akira ang kanyang mga nakikita. Kinausap din ni Abe si Kafeito na may codename na Hame tungkol naman sa dalawa pang drifter na minamatyagan din nila na sila Hannibal Carba at Scipio Africanus. Dahil sa nag-aaway ang dalawang drifter na ito ay inutusan ni Abe si Hama na uwatin ang mga ito. Pagkabalik nila Mark at Marcia sa kanilang bahay ay napagalitan kaagad sila ng kanilang kuya na si Shara dahil sa ginawa nila. Nakaagad ding nalaman ng hukbo ng Orte Empire na pinamumunuan ni Aram. Nagising sila Toyohisa nang maramdaman nila na may nangyayari sa di kalayuan. Nakita nila ang usok na ayon kay Nobunaga ay sanayon ito ng mga elves na baka inaatake ng mga bandido. Nang malaman ni Toyohisa mula kay Nobunaga na mga elves ang tumulong sa kanya ay kaagad siyang tumakbo papunta sa nayon na ito. Nagpasya din sila Nobunaga at Yoichi na sundan si Toyohisa na ikinagulat naman ni Olm Ino. Nakasalubong nila sila Mark at Marcia na hinahabol ng mga kawal ni Aram. Kaagad na napatay ni Nobunaga ang isa dito at inubos naman ni Toyohisa ang ibang kasama nito. Base sa mga suot na mga ito ay nalaman kaagad ni Nobunaga na hindi ito mga bandido at posibleng mga kawal ito ng isang pinuno ng Orte Empire. Nabanggit niya na sasakupin nila ang nayon ng mga elves kaya napagtanto ni Abe na ito pala ang natural na katangian ng mga drifters na manakop ng teritoryo. Habang sinusunog ng mga kawal ni Aram ang ibang mga bahay ay pinagtipon-tipon niya ang mga elves sa labas. Ayon sa kanya na isang krimen umano na makialam ang mga elves o demi-human sa mga drifters. Dagdag pa niya na balang araw ay maglalaho na ang angkan ng mga demi-humans at katapos ay bigla niyang sinaksak ang pinuno ng mga elves. Isa-isa na ding pinatay ng ibang mga kawal ang ibang elves.
Biglang dumating ang isang kawal at ipinaalam kay Aram ang pagkasunog ng mga pananim na trigo. Mabilis na kumalat ang apoy na kagagawa naman ni Nobunaga. Biglang dumating dito si Toyohisa at isa-isang pinatay ang mga kawal hanggang si Aram na lang ang natira. Nang mapansin ni Toyohisa ang ginawang pamamaslang nila Aram ay nagalit siya dito. Sinabihan ni Chara si Toyohisa na hindi umano basta-bastang mandirigma si Aram at kahit umano mga drifters ay hindi ito kayang talunin. Inihagis ni Toyohisa ang kanyang espada kay Aram at nang masangga ito ni Aram ay nagulat na lang ito na nasa harapan na niya si Toyohisa. Napabagsak ni Toyohisa si Aram at gamit ang kaluban ng kanyang espada ay paulit-ulit niyang inatake ang mukha nito. Habang nanonood si Nobunaga ay biglang dumating si Yoichi na katatapos lang ding paslangin ang mga kawal na nagbabalak tumakas. Nakita nilang dalawa na isa ding nakakatakot na nilalang si Toyohisa. Nang matapos si Toyohisa ay nilapitan niya ang isang elf at inutusan ito na paslangin si Aram. Dagdag pa ni Toyohisa na pagkakataon na nila ito na ipaghiganti ang mga pinatay nila Aram. Kahit na hindi naiintindihan ng mga elves ang mga sinasabi ni Toyohisa ay alam nila kung ano ang ipinaparating nito sa kanila. Isa-isang pumulot ng sandata ang mga elves at nilapitan si Aram at pinatay nila ito. Hindi naman makapaniwala si Olm Ino sa mga nakita niyang ginawa nila Toyohisa. Nabasa kaagad ni Murasaki ang ginawa nila Toyohisa sa nayon ng mga elves. Biglang dumating dito si Isi na siya namang responsable sa mga ends at katunggali ni Murasaki. Ayon sa kanya na kahit ilang drifters pa umano ang ipadala ni Murasaki ay hindi ito mananalo sa kanyang mga ends. Sumagot naman si Murasaki na hindi niya hahayaan na gawin ni Isi ang mga gusto nitong gawin. Ipinakita ni Isi kay Murasaki sa dyaryo ang pag-uumpisa ng pagsalakay ng Black King. Balak ni Olm Ino na dalhin na sila Toyohisa sa kinaroroonan nila Abe ngunit tinutulan nito ni Abe dahil nagsimula na umanong kumilos ang hukbo ng Black King para lusubin sila. Habang nababahala na sila Abe sa papalapit na hukbo ng Black King ay kampante naman ang mga mandirigma ng Carneades na hindi umano makakalampas sa kanilang pader ang mga kalaban. Habang nagtatawanan ng mga ito ay iniisip naman ni Abe na walang kwenta ang mga mandirigma na ito at hindi magtatagal sa labanan. Nagpasya si Abe na puntahan si Kafeito para alamin ang sitwasyon ng dalawang drifter na binabantayan nito. Umaasa si Abe na magagawa ng mga ito na pamunuan ang hukbo ng Carneades para maligtas ang bansa. Sinubukan nila na kumbinsihin ang matataas na opisyal ng Carneades na ilipat kay Hannibal at Scipio ang pamumuno sa hukbo ng Carneades. Ngunit hindi basta-basta pumapayag ang mga ito dahil sa matatanda na umano ang mga drifter na ito. Habang nagtatalo sila ay hindi na napigilan ni Hannibal na mapaihi. Dahil dito ay pinagtawanan siya ng mga kawal ng Carneades. Dito na nagalit si Scipio at sinabi sa kanila na kahit umano milyon pa sila ay hindi nila kayang talunin si Hannibal. Dagdag pa niya na kahit ang imperyo ng Roma na hindi natatakot sa milyon na kalaban ay nanginginig na harapin kahit pa mag-isa lang si Hannibal. Biglang nagsalita si Abe at ipinaalam sa kanilang lahat ang kanyang desisyon na lisanin na ang lugar na ito at isasama din nila ang mga drifters. Nakausap nila si Olm Ino ngunit bigla itong nawala kaya naisip kaagad nila Abe na malapit na ang hukbo ng Black King. Nasilayan na ng mga nagbabantay sa pader ang hukbo ng Black King. Pinaatake na ng Black King ang kanyang hukbo at umatake na din ang mga kawal ng Carneades. Kasama din ng Black King sila Hijikata, Joan of Arc at si Anastasia na binigyan din niya ng permiso para umatake. Nandito din si Yashitsune ngunit hindi pa nito alam kung papanig ba siya sa ends o sa drifters. Dahil sa mga dragon ay mabilis na nakapasok ang hukbo ng Black King. Bigla namang dumating dito ang eroplanong pandigma at sakay nito ang isa pang drifter na si Kano Naoshi. Nagtataka siya sa mga nangyayari at pati na din sa mga dragon sa kanyang paligid. Mabilis namang nawasak ni Hijikata ang pinto at gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinaslang nila ang mga nagbabantay dito. Gamit ang kapangyarihan ni Joan of Arc ay sinira din ito ang isa pang pinto at inubos ang mga kawal na nandito. Pati si Anastasia ay nagsimula na ding umatake sa mga nakakasalubong niya. Habang nakikita ni Naoshi ang walang tigil na pag-atake ng mga dragon sa mga mamamayan ng Carneades ay naalala nito ang digmaan din sa kanilang bansa kaya nagalit siya dito. Hinihintay naman ng dalawa pang drifters na sila Butch Cassidy at Sundance Kid sila Abe. Pagkadating nila Abe ay tinanong niya sa mga drifters kung may pag-asa bang matalo ang Black King. Hindi naman sigurado si Scipio dito ngunit ayon kay Hannibal ay walang zero chance para sa kanya. Nabuhayan ng loob si Abe sa sinabi ni Hannibal at sa isip-isip niya na mas malaki ang pag-asa nilang manalo kung makakasama din nila sila Toyohisa. Kagad na umalis sila Abe at pinapatay naman nila Butch at Kid ang mga kalaban na humaharang sa kanila. Isa-isa nang inatake ni Naoshi ang mga dragon kaya nakumpirma ni Abe na isa din itong drifter. Matagumpay na nakatakas sila Abe at ilang minuto makalipas ay matagumpay din na nasakop ng Black King ang Carneades. Habang patuloy sa pagmamasid si Olm Ino ay bigla siyang ginulat nila Nobunaga. Ayon kay Toyohisa ay alam umano nila na pinagmamatyagan sila. Sa takot ni Olm Ino ay kaagad siyang nagpakilala at sinabi ang layunin ng kanilang organisasyon. Dinala nila si Olm Ino sa abandonadong kastilyo at dito na ipinagpatuloy ni Olm Ino ang pagpapaliwanag tungkol sa Octobrist Organization sa drifters at sa ends.
Dahil nabanggit ni Olmino na ang Ents ay mga masasama kaya sinabi ni Nobunaga na nagkamali siguro ang Octobrist para masabing nasa hanay siya ng mabuti. Ngunit sigurado naman si Olmino na hindi silang tatlo nabibilang sa Ents dahil ang mga Ents ay walang ibang gusto kundi ubusin ang sangkatauhan. Nabanggit din ni Olmino na humihingi lang sila ng suporta sa mga hari at feudal lords pagdating sa sandatahang lakas at ito umano ang gusto nilang pamunuan ng mga drifters. Ngunit ang gusto naman ni Nobunaga ay mga drifters umano ang humawak at magkontrol na sa buong imperyo at papamunuan sila ni Toyohisa. Hindi naman alam ni Toyohisa na simula nang umupo siya sa inihandang upuan ni Nobunaga ay simula na ito ng kanyang pamumuno sa kanila. Inutusan ng Black King si Rasputin na sabihin sa lahat ang pagwasak nila ng pader sa hilagang bahagi. Ibinunyag niya dito na plano niya sanang iligtas ang sangkatauhan ngunit pinagtabuyan siya ng mga ito. Dahil dito ay isasalba na lang niya ang mga demi-humans at uubusin ang sangkatauhan. Inutusan din niya si Rasputin na hanapin ang mga nakatakas na drifters. Huwag din umanong hahayaan na magsama-sama ang mga drifters dahil ito lang ang nakikita niyang makakasagabal sa kanilang mga plano. Kaya kailangan silang mahanap at mapatay kaagad. Napadpad naman si Naoshi sa kagubatan matapos pumalya ang sinasakyan niyang eroplano. Habang nag-uusap-usap ang mga elves tungkol sa mga nangyari at sa susunod nilang plano ay biglang dumating dito sila Yoichi. Para magkausap sila ng maayos ay binigyan ni Olmino sila Toyohisa ng papel para magkaintindihan sila ng mga elves. Lumapit sa mga elves si Toyohisa para papiliin ang mga ito kung lalaban ang mga ito para sa kanilang karapatan at mga pangarap o mananatiling kahihiyan ng kanilang mga ninuno at sa susunod na henerasyon. Pinili ng mga ito na lumaban para sa kanilang kalayaan kaya nagpasya din si Toyohisa na ibabalik sa kanila ang lugar na para sa kanila. Dahil sa ginawa ni Toyohisa ay may naalala si Nobunaga sa kanya. Sinabi naman ni Sharon na sigurado umanong paparating na ang hukbo ng Orte. Base naman sa kalkulasyon nila Nobunaga ay baka sa makalawa ito dumating. Ikwento naman dito ni Olmino ang ginawang pananakop ng kaharian ng Orte sa kalupaan ng mga elves, dwarfs at hobbits kaya naging alipin ang mga ito at ang iba ay ginawang menero. Dahil din dito kaya iprinuklaman ng Orte na isa na silang imperyo at gumawa ng panibagong sistema. Binubuo naman ng 200 kawal ang hukbo na ipinadala ng Orte sa nayon ng mga elves. Pagkadating nila dito ay wala na silang naabutan na elves at kahit katawan ng mga kawal na napatay ay wala na din dito. Kaya nagtataka ang kanilang pinuno ngunit hindi nila alam na nag-aabang na pala sa kanila sila Toyohisa. Bago pa ang pagdating ng hukbo ng Orte ay tinipon nila Toyohisa ang mga sandata at baluti ng mga napatay nila para magamit din nila. Dahil sa kaunti lang ang sandata na ito ay nagpasya silang gumawa ng mga pana. Inilibing naman ni Toyohisa ang mga ulo ng mga napatay nila habang ang mga katawan naman nito ay inilagay nila Nobunaga sa hukay. Isinama nila dito ang lupa na kinuha nila sa banyo at plano nila itong haluan din ng uling at sulfur. Hindi maintindihan ni Olmino ang planong gawin nila Nobunaga. Sumailalim naman sa pagsasanay ang mga elves sa paggamit ng pana at dahil sa nasa lahi nila ang pagiging archers ay madali silang natuto. Nagpakitang gilas naman si Yoichi at paulit-ulit na pinatamaan ang bala ng pana ng sunod-sunod. Bago ang nakatakdang pagsalakay nila ay pinulong muna ni Toyohisa ang mga elves. Dito din nila nalaman ang dahilan bakit walang natirang babaeng elf sa nayon nila dahil kinuha ito ng isang pinuno ng Orte at mga tauhan nito. Kaya plano ni Toyohisa na matapos nilang mapaslang ang hukbo na ipinadala ng Orte ay sunod nilang sasalakayin ang kastilyo ng Orte kung saan dinala ang mga babaeng elf. Nakikita ni Nobunaga kay Toyohisa na talagang ipinanganak ito bilang mandirigma at may abilidad na kailangan bilang isang warlord. Pagsapit ng gabi ay inatake ni Toyohisa ang mga nakabantay na kawal. Nag-umpisa na ding paulanan ng mga elves ng bala ng pana ang ibang mga kawal. Sa pangunguna ni Nobunaga ay gumawa sila ng barikada nang makalapit sila sa nayon. Nilagyan nila ng lupa na nakuha nila sa banyo ang mga bala ng pana at kaagad itong napansin ng mga kalaban. Dito na napagtanto ng mga kalaban na hindi pa pala tuluyang inabandona ang buong nayon at kabilang lang ito sa estratehiya nila Toyohisa. Mabilis nilang napatay ang karamihan sa mga kalaban. Inumpisahan na ni Toyohisa na atikihin ang pinuno ng mga kalaban at madali niya itong napatay. Sa takot ng mga natitirang kalaban ay nagsitakbuhan ang mga ito. Habang nasa kagubatan na ang mga tumakas ay nahulog naman ang iba sa kanila sa mga patibong na inihanda nila Toyohisa. Sa pamumuno ni Yoichi ay pinaulanan din nila ang mga ito ng bala ng pana. Nababahala na ang pinuno ng kastilyo dahil hindi pa bumabalik ang mga pinadala niyang kawal. Biglang dumating ang isa nilang kawal para ipaalam sa kanya na bumalik na umano ang mga pinadala niya. Hindi nila alam na sila Nobunaga pala ang mga ito kasama ang mga elves na suot-suot ang mga baluti ng mga kalaban na pinatay nila. Kaagad silang pinapasok at nang hinarap na sila ng pinuno ay dito na nila nilantad ang kanilang sarili. Gulat na gulat ang pinuno at sa takot nito ay kaagad niyang itinuro ang tore na kinaroroonan ng mga babaeng elf. Pinagpapatay nila Toyohisa ang mga kawal na nakabantay dito at nang makita ang loob ng silid ay mas nagalit pa si Toyohisa sa nakita niya. Habang sila Nobunaga naman at ibang elves ay kinuha ang ibang mga dokumento at mapa sa loob ng silid ng pinuno dito.
Dumating dito si Olmino at nagulat siya na tuluyan ang nakuha nila Nobunaga ang buong kastilyo. Napansin ni Nobunaga ang malaking larawan na nakadisplay sa pader. Ayon kay Olmino ay ito umano ang nagtatag ng imperyo ng Orte. 60 taon ang nakakaraan nang bigla umanong sumulpot ang taong ito at inalam din nila kung isa ba itong drifter o end. Ngunit matapos maitatag ang Orte ay nagpakamatay ito bigla at hanggang ngayon ay hindi pa matukoy ang dahilan ng pagpapakamatay nito. Biglang dumating dito ang ibang elf para ipaalam kay Nobunaga ang gagawin umano ni Toyohise kung paano nito papatayin ang mga kawal na tinipon nito sa labas. Kaagad na pinuntahan ni Nobunaga sila Toyohise dahil gusto niyang siya ang gagawa ng mga ganitong bagay. Takot at nakikiusap ang mga kawal na tinipon nila na huwag silang patayin. Gustong-gusto na nila Shara na patayin ang mga kawal na ito habang hinihintay na bigyan sila ng permiso ni Toyohisa. Bago pa makapagsalita si Toyohisa ay bigla siyang inatake ni Nobunaga mula sa likod at kaagad siyang nawala ng malay. Si Nobunaga na ang nagbigay ng permiso sa mga elves para patayin ang mga kawal. Nang magising si Toyohisa ay nakahandusay na ang mga kawal. Habang nagsasalita pa si Nobunaga tungkol umano sa nakaraan niya sa mga ganitong bagay ay bigla siyang sinuntok ni Toyohisa. Walang pakialam umano si Toyohisa kung ilang beses na ito ginawa ni Nobunaga sa nakaraan. Dumating naman dito si Yoichi at nilapitan ng nag-iisang nabubuhay na kabilang sa kanilang tinipon. Paulit-ulit nitong sinasabi na wala umano siyang ginawang masama sa mga babaeng elves kaya naawa na din sa kanya sila Shara. Nang makabalik na sa kanila ang mga babaeng elves ay daladala din nila ang binigay sa kanila ni Nobunaga. Ang nakasulat dito ay nagpapaantig sa puso ng bumabasa ngunit namamanipula naman ang kaisipan nito. Ito ang dahilan kaya nagsimula na din mag-alsa ang ibang nayon ng mga elf. Nakita naman ni Issei ang ginawa nila Toyohisa sa pagpapalaya sa mga elf. Nakarating na din ang balitang ito kay Saint Jeremy na isang konti ng Orte. Habang nagpupulong ang ibang opisyal ng Orte ay biglang dumating dito si Saint Jeremy kasama ang dalawa niyang alalay. Si Saint Jeremy ang kauna-unahang noble na nakasama ng founder ng Orte nang maitatag ito. Siya din ang nagmamayari ng malaking bahagi ng Orte kaya walang pumapalag sa kanya. Napag-usapan nila dito ang ginawang pagsalakay sa kanilang hukbo sa karagatan at ang pag-aalsa ng mga elves sa iba nilang teritoryo. Kampante naman ang ibang opisyal na kaya umano nilang pigilan ang mga elves na ito kaya sa isip-isip ni Jeremy ay wala nang kapag-asa ang mga taong ito dahil hindi nila nakikita ang mga posibleng susunod na mangyayari dahilan ng pagbagsak ng imperyo. Dahil dito ay umalis kaagad dito si Jeremy at nagpa siya nakakausapin ang mga elves pati na din ang mga drifters. Dumating na sa nayon nila Shara ang mga elves na galing naman sa nayon ng Fisona na nakatanggap ng sulat mula kay Shara. Nag-aalinlangan pa mga ito na pagkatiwalaan ng mga drifters ngunit ayon naman kay Shara ay buo ang tiwala niya sa mga ito. Inumpisahan na nila ang ibang proseso para sa paggawa ng black powder. Nilapitan ni Shara si Nobunaga para sabihin na hindi umano kaya ng kanilang mga blacksmith ang pagkopya sa baril ni Nobunaga. Ngunit sigurado umano siyang kaya itong gawin ng mga dwarves dahil dito sila magaling. Habang sinasanay ni Yoichi ang ibang elf sa pana ay sinusubukan naman ni Toyohisa na sanayin ang iba sa paghawak ng espada. Kinagabihan habang nag-uusap tungkol sa ginagawa nilang pagsasanay sa mga elves nakaramdam sila na may paparating na ayon kay Toyohisa ay naiiba sa hukbo ng Orte. Ito pala ang miyembro ng End na si Joan at kasama niya din si Giles na may misyon na paslangin sila Toyohisa at iba pang drifters. Inatake nila ang ibang elves at sinunog ni Joan ang mga tinitirahan ng mga ito. Nagpakita naman kagad si Toyohisa para harapin si Joan. Habang pinapalikas nila Shara ang mga bata at babaeng elves ay pinapatipon naman ni Nobunaga ang mga lalaki pati na rin ang mga pana. Si Yoichi naman ang makikipaglaban kay Giles na kaagad siyang inatake. Inumpisahan na din ni Joan na atikihin si Toyohisa at pinalibutan niya ito ng kanyang apoy. Pagka-atake niya ulit ay dumating dito si Olmino para sanggain ito gamit ang kanyang stone wall. Binuhat ni Toyohisa si Olmino at umatras muna sila. Ayon kay Olmino ay tanging stone wall lang umano ang kayang niyang gawin at may dalawa na lang siyang natitira. Napansin ni Toyohisa na hindi pa gaanong hasa si Joan sa pakikipaglaban kaya kampante siyang kaya niya itong talunin. Nakaisip siya ng paraan kung paano nila magagamit ang natitirang stone wall ni Olmino. Sa kabilang banda naman ay halos hindi nagkakalayo ang galing nila Yoichi at Giles. Pinapanood naman sila ni Yashitsuni na dating kasamahan ni Yoichi sa Genpei War. Kahit na maraming beses nang tinamaan ni Yoichi si Giles ng kanyang pana ay hindi pa rin ito namamatay kaya nagtataka na siya. Sa pamumuno ni Nobunaga sa ibang elves ay tinambangan nila ang mga kasama nila Joan na humahabol sa mga lumikas na mga elves. Dahil sa estratehiya na ginawa ni Nobunaga ay mabilis lang nilang naubos ang mga ito. Patuloy sa pagpapalabas ng apoy si Joan habang hinahanap si Toyohisa. Nang magpakita sila Toyohisa ay kaagad niya itong pinalibutan ng kanyang apoy. Pinalabas ni Olmino ang stone wall at ginawa itong pangbuelo ni Toyohisa para mas bumilis ang kanyang pag-atake kay Joan. Sa lakas ng atake ni Toyohisa ay tumilapon si Joan sa loob ng balon. Dito ay naalala ni Joan ang ginawa sa kanya sa nakaraan niyang buhay at ang unang pagkikita nila ni Issei.
Matapos malaman ni Toyohisa na isa palang babae si Joan ay nawalan na siya ng interes na patayin ito. Ayon sa kanya na hindi umano dapat nasa labanan ng mga babae kaya gusto niyang pauwiin na lang ito at mag-aasal babae. Inuntog niya si Joan dahilan para mawalan ito ng malay. Hindi pa rin mapatay ni Yoichi si Giles at nang madakip siya ng kadena nito ay pinatulong na ni Nobunaga ang mga elves para atikihin si Giles. Biglang dumating dito sila Abe at kaagad ni inatake ni Kid si Giles kaya nagkalasog-lasog ang katawan nito. Gamit ang dragon ay kinuha ng dalawang goblin si Joan. Nang makita ito ni Giles ay dito na siya tuluyang namatay. Habang hingal na hingal pa si Yoichi mula sa naging laban nila ni Giles ay bigla niyang narinig ang boses ni Yashitsuni. Pinaalala ni Yashitsuni kay Yoichi ang ginawa nito noong kasagsagan ng Genpei War. Sumagot si Yoichi na hindi na siya kailanman susunod sa mga utos ni Yashitsuni. Kinausap ni Nobunaga si Abe para tanungin kung sino umano sila. Nang magpakilala si Abe ay naalala kaagad ni Nobunaga si Abe no Seimei. Dumating din dito si Toyohisa at dito na naikwento ni Abe nung nakita din niya si Murasaki at naging drifter. Kaagad niyang napagtanto ang misyon niya sa lugar na ito at ito ay talunin ng mga ends. Dito na napasok sa usapan si Joan na ayon kay Toyohisa ay iniwan niya lang umano matapos niya itong patulugin sa balon. Nang marinig ito nila Abe ay kaagad nilang pinuntahan ang balon at wala na dito si Joan. Nagalit si Abe dahil hindi pinatay ni Toyohisa si Joan ngunit walang pakialam dito si Toyohisa dahil hindi niya umanong magagawang patayin ang isang babae. Dagdag pa niya na siya ang masusunod kung ano ang gusto niyang gawin. Walang nang nagawa dito si Abe dahil mas priority nila ang matalo ang ends. Natanong naman ni Olmino kung sino ang matanda na kanilang kasama. Naikwento ni Abe ang tungkol kay Hannibal at ang isa pang drifter na si Scipio na naiwan nila habang tumetakas sa humahabol sa kanila. Hindi na nila nagawang huminto para tulungan si Scipio at nagpadala na lang ang headquarters ng Octobrist para hanapin ito ngunit hindi nila ito mahanap pa. Mula nang mahiwalay si Scipio ay malaki ang naging epekto nito kay Hannibal. Napadpad naman si Scipio sa kagubatan at sa di kalayuan ay nakita niya ang eroplano ni Naoshi. Ginawang alalay pala ni Naoshi ang mga dogman na naninirahan dito at nabansagan siyang sky god. Natanong ni Nobunaga ang bala mula sa sandatang daladala ni Kid at sa Gatling gun. Namamangha dito si Nobunaga at gusto niya ding makagamit nito. Ngunit ayon kay Abe ay gumawa na sila ng pananaliksik dito at kung sino-sinong blacksmith na din ang kinausap nila ngunit imposible umanong magaya ang ganitong sandata at sa tinatawag din na black powder. Dito na sinabi ni Nobunaga na kasalukuyan na siyang gumagawa ng black powder na ikinagulat naman nila Abe. Dumating dito ang miyembro din ng Octobrist sakay ng karuwahe na nagdadala ng sulfur na hiniling ni Nobunaga kay Olmino. Napatanong si Abe kung ano ang susunod na gagawin nila Nobunaga matapos nilang makagawa ng black powder. Sumagot si Nobunaga na sasagipin naman nila ang mga dwarves at iba pang tribo na sinakop ng Orte. Dagdag pa niya na makikipag-alyansa din sila sa ibang lugar na nakikipaglaban sa imperyo ng Orte at gagawa din sila ng maraming sandata para tuluyang sakupin ang buong imperyo ng Orte. Pag-iisahin nila ang iba't ibang tribo at magtatatag ng federasyon nito. Pamumunuan naman ni Toyohisa ang buong hukbo nila. Napatanong si Abe kung bakit si Toyohisa ang mamumuno at hindi siya. Ayon kay Nobunaga na hindi siya karapat-dapat dahil sa ginawa niya sa nakaraan niyang buhay at nakikita niya kay Toyohisa ang lahat ng katangian para pamunuan sila. Nilapitan ni Toyohisa si Hannibal at may gusto siyang makumpirma dito. Sinugod niya si Hannibal at nagulat siya sa ginawa nito kaya nakita niya na kay Hannibal ang gusto niyang makita. Pagkadating ni Olmino ay sinabihan siya ni Toyohisa na huwag umanong papabayaan si Hannibal dahil may mata ito na kapareho ng kanyang tiyo. Kinagabihan ay inanunsyo ni Toyohisa sa mga elves na ililigtas nila ang mga dwarves na ikinagulat naman ng mga ito. Dahil sa naging reaksyon ng mga elves kaya sinabi ni Shara kay Toyohisa na may hidwaan ang mga elves at dwarves at nung sinakop sila ng Orte ay hindi din umano sila tinulungan ng mga dwarves. Ngunit ayon kay Toyohisa ay hindi kailangan sumama ang ayaw sumama at ang totoong mandirigma lang ang kailangan niya. Pagkaalis ni Toyohisa ay nagpasya si Shara na sasamahan niya at ng ibang taga-nayon si Toyohisa dahil ito umano ang nagligtas sa kanila. Nagpasya naman si Abe na babalik sila ng headquarters kasama sila Butch at Kid para hanapin din si Scipio. Pinaiwan niya kay Toyohisa sila Olmino at Hannibal dahil makakatulong umano ito kay Toyohisa. Biglang nagsidatingan dito ang mga elves na handang sumama kay Toyohisa. Nagsimula namang bumiyahe si Jeremy papunta sa nayon ng mga elves at alam din niyang sunod na aatakihin ng mga ito at mga drifters ang God Olka dahil papakawalan nila ang mga dwarves. Habang sa God Olka naman ay nagsimula ng umatake sila Toyohisa at gamit ang black powder na ginawa nila ay pinasabugan nila ang lahat ng nasa labas ng kastilyo. Dahil sa natataranta pa ang mga ito kaya sinamantala ito nila Toyohisa at sumugod na sila. Pinunterya naman nila Yoichi ang mga nakabantay sa mga tore. Matapos nilang maubos ang mga nasa labas ay bigla namang ibinaba ng kastilyo ang gate at lumabas dito ang tinatawag nilang Armored Guards Corps ng Orte. Pinaatras ni Toyohisa ang mga elves at ginamit ni Olmino ang kanyang mga stone wall para ikulong sa loob ang mga kawal na ito. Dito na nila inihagis ang mga pampasabog dahilan para mapatay kaagad ang mga ito.
Kagad na isinara ang gate ng kastilyo bago pa makapasok sila Toyohisa. Nakaisip ng paraan si Nobunaga kung paano makakapasok sa loob sila Toyohisa kaya kinausap niya si Onino gamit ang bolang kristal. Gamit ang pana ay pinadikit nila sa pader ang mga stonewall charm ni Onino kaya nagmistula itong hagdan. Kagad na pumasok sila Toyohisa at matapos nilang maubos ang mga nakabantay dito ay mabilis na naisara ng mga kawal ang isa pang gate. Nabanggit dito ni Shara na mas maganda kung mapapalaya muna nila ang mga dwarves dahil simula pagkabata nila ay nakatatak na sa kanilang isipan na isa ding pambihirang mandirigma ang mga dwarves kaya makakatulong ito sa kanila. Nakita nila ito sa isang kulungan at nakakaawa ang kalagayan. Dahil sa nagugutom ang mga ito ay nagpasya si Toyohisa na magpaluto at kumain muna sila. Hinikayat ni Toyohisa ang mga natitirang kawal sa loob at ang pinuno dito para pasukuin ang mga ito. Dahil sa pag-aakalang hindi sila papatayin ay nagdesisyon ang pinuno ng kastilyo na sumuko na lang. Tinanong ni Toyohisa kung sino umano ang pinuno ng kastilyo at kaagad naman itong humarap. Hindi alam ng pinuno na uutusan pala siya ni Toyohisa na wakasan ang sariling buhay bilang pinuno ng natalong hukbo. Hindi pumayag dito ang pinuno kaya pinaslang na lang siya ni Toyohisa. Sa takot ng ibang kawal ay nagsitakbuhan kaagad ang mga ito. Sinabihan naman ni Toyohisa si Yoichi na hindi na nila kailangan pang habulin ang mga ito. Pinagmamatyaga naman ng ibang miyembro ng Octobrist ang mga ginagawa ng Black King sa hilagang pader. Nakita nila dito ang isa sa 6 Great Dragons na Bronze Dragon. Nagulat din sila nang makita ang mga halimaw na nagsasaka kaya naalala nila ang sinabi ni Abe na naiiba sa lahat ng Ents ang Black King. At hindi umano gusto ng Black King na wasakin ang mundo kundi iligtas ito kaya papalitan niya ang sangkatauhan ng mga demi-humans at halimaw. Kasama sila Hijikata at Rasputin ay hinikayat ang Black King ang Bronze Dragon na sumapi sa kanyang hukbo. Dahil hindi pumayag dito ang Bronze Dragon kaya ginamit ng Black King ang kapangyarihan nito dahilan para unti-unting matunaw ang balat ng Bronze Dragon. Sa sobrang sakit na nararamdaman ng Bronze Dragon ay kagad siyang pumayag sa alok ng Black King. Namamangha na lang sila Hijikata sa kapangyarihan ng Black King. Nagagawa din itong gayahin ng ibang bagay kahit na ang pagkain. Nang magising si Joan ay kaagad na sinabi ni Anastasia ang mga nangyari at paano siya napunta sa Northern Wall ng Carneades. Binanggit din ni Anastasia kay Joan ang pagkamatay ni Giles. Babangon sana si Joan para puntahan ulit sila Toyohisa at ipaghihiganti niya din si Giles. Ngunit hindi siya pinayagan ni Anastasia at kailangan umanong maghintay ni Joan ng tamang pagkakataon. Pagkalabas ng silid ni Anastasia ay kinausap naman siya ni Rasputin. Napag-usapan nila si Toyohisa at base sa nagawa nito kay Joan ay alam nilang hindi nila dapat basta maliitin si Toyohisa. Sa pagsapi ng Bronze Dragon sa hukbo ng Black King ay ginamit naman ang kanyang balat para gawing sandata. Pagkadating ni Jeremy sa nayo ng mga elves ay hinarap siya dito ng lalaking binuhay nila nung inatake nila ang isang kastilyo ng Orte. Dito lang nalaman ni Jeremy na kasalukuyan na palang nasa Gadolka sila Toyohisa at ibang drifters. Ipinakita na ni Nobunaga sa mga dwarves ang musket na gusto niyang gayahin ng mga ito. Napatanong ang mga dwarves kung bakit pinipilit nila Nobunaga ang musket na para sa kanila ay mas maganda pa rin ang pana at hindi ito maingay. Walang maisip na sagot si Nobunaga kaya sumagot si Toyohisa na ang ingay umano mula sa musket ang nagsisilbing sigaw sa kasagsagan ng labanan at madali din itong matutunan. Nag-umpisa na din gumawa ng musket ang mga dwarves at nagulat si Nobunaga na nakagawa kaagad ang mga ito sa loob lang ng isang araw. Sinigurado ng mga dwarves na kaya nilang makagawa ng 10 musket sa isang araw. Kasama naman ni Toyohisa ang ibang dwarves na may potensyal na maging mandirigma. Biglang dumating dito ang dalawang alalay ni Jeremy at plano nilang subukan kung gaano kalakas si Toyohisa. Nakaharap naman nila Nobunaga si Jeremy at pagkadating din dito ni Onino ay sinabi ni Jeremy na isa din siyang drifter. Nalaman din nila mula kay Jeremy na isa ding drifter ang nagtatag ng Orte na si Adolf. Napagtanto ni Nobunaga na parang kilala silang lahat ni Jeremy at parang alam din nito ang lahat ng tungkol sa kanila. Gustong makumpirma ni Jeremy kung karapat-dapat ba silang maging kasapi. Inumpisahan ng atikihin ng mga alalay ni Jeremy si Toyohisa. At nabanggit ni Jeremy na kasalukuyan ng sinusuri ng kanyang mga alalay si Toyohisa. Nagulat na lang siya na nabugbog na pala ang mga ito. Dito na sinabi ni Jeremy ang plano niyang tulungan sila Toyohisa na sakupin ang imperyo ng Orte. Ipinaliwanag ni Jeremy ang naisip niyang plano kung paano nila mabilis na masasakap ang Orte mula sa loob. Matapos magpakilala ni Toyohisa kay Jeremy ay naalala nito ang labanan sa Sekigahara taong 1600. Kahit kay Yoichi ay alam din ni Jeremy kung anong digmaan ito nakilala at gayon din kay Nobunaga. Dahil dito ay napagtanto kaagad nila Nobunaga na galing si Jeremy sa hinaharap na malayo ang agwat sa kanilang lahat. Tinanong ni Jeremy si Toyohisa kung gusto pa nitong malaman kung ano ang nangyari sa angka ng Shimazu matapos ang labanan ng Sekigahara. Ayon naman kay Toyohisa na alam niya na umano kung ano ang mga nangyari. Kung matagumpay umano na nakabalik sa Satsuma ang kanyang tiyo ay sigurado siyang natalo ng angka nila ang angka ng Tokugawa. Nagulat na lang si Jeremy na nahulaan ni Toyohisa ang kalalabasan dahil lang sa ginawang pag-atras ng kanyang tiyo.
Sa pagpayag ni Toyohisa sa plano ni Jeremy ay kaagad silang tumungo sa Verlina na kabisera ng Orte. Dahil sa pangalan ni Saint Jeremy at sa tulong umano na ipapadala nito ay nakapasok din sila kaagad sa Verlina. Nagpatawag ng pagpupulong si Jeremy kasama ang matataas na opisyal ng Orte. Dito ay ipinaalam niya na wawakasan niya na ang imperyo ng Orte na ikinagulat ng ibang opisyal. Dagdag pa ni Jeremy na may panibagong itatatag dito at papamunuan ito ng drifter na si Toyohisa. Kaagad na nagpatawag ng kawal ang isang opisyal para ipadakip si Jeremy ngunit hindi nito alam na inubos na nila Toyohisa ang mga kawal sa loob. Dito na din inihayag ng ibang opisyal ang suporta nila kay Jeremy na isa din itong pinaghandaan. Matapos magsalita ng dalawa pang opisyal ay nagulat si Jeremy na tumutol ito na ibigay sa drifter ang pamumuno at dapat ay ang Black King ang mamuno dito. Kontrolado na pala ang taong ito ni Rasputin na kilala din ni Jeremy. Pagkadating nila Toyohisa at ilang segundo lang makalipas ay pumasok din ang mga goblins ngunit kagad itong pinaslang lahat ni Toyohisa. Nagulat na lang si Rasputin at nilapitan ni Toyohisa ang opisyal na kontrolado ni Rasputin at pinagsisipa ito sa mukha. Tumigil lang si Toyohisa nang uwaten na siya ni Jeremy. Hindi na makangiti si Rasputin at habang inaasar siya ni Nobunaga ay nanginginig na ito sa galit kaya umalis na lang ito. Kagad na ipinaalam ni Rasputin kay Hijikata ang sitwasyon sa Verlina. Nalaman din ito kagad ng Black King kaya inutusan sila na wasakin na lang ang lugar na ito imbis na sakupin lang. Ipinakuha ni Nobunaga ang mapa ng Verlina para paghandaan ang nalalapit na labanan. Meron lang silang 200 na elves at 200 ding dwarves kaya nabanggit ni Jeremy na parating na din dito anumang oras ang kanyang hukbo na binubuo ng 500 katao. Pagkadating ng hukbo na ito ay nakilala ito kaagad ni Hannibal kaya nagulat si Jeremy at dito lang niya nalaman na si Hannibal Carba pala ang matandang ito. Pinahawak sa hukbo ni Jeremy ang mga musket na ginawa ng mga dwarves at papamunuan sila ni Nobunaga. Si Toyohisa naman ang mamumuno sa mga dwarf at si Yoichi naman sa mga elves. Alam nila Nobunaga at Toyohisa na mag-iiba ng plano ang Black King matapos nitong malaman na nasa loob na ng Verlina ang mga drifters. Gamit ang mga bolang kristal at si Old Ino ay nagkakaroon sila ng komunikasyon sa isa't isa. Pagkadating ng hukbo ng Black King ay pinagbabaril kagad sila ng mga musketeers. Binigyan na din ni Nobunaga ng hudyat si Yoichi at mga elves para umatake para mabigyan ng oras ang mga musketeers para sa susunod nilang atake. Matapos ang pangalawang atake ng mga musketeers ay nagsimula ng umatake sila Toyohisa. Nasa di kalayuan naman si Hijikata na may galit pala sa angkan ng Shimazu. Habang nakikipaglaban ang hukbo ni Toyohisa ay inutusan ni Nobunaga ang hukbo ni Yoichi na atikihin ang mga nasa likod na hukbo ng kalaban. Inutusan naman ni Hijikata ang mga nasa anahan niyang hukbo na umatras at ang nasa likod naman ay bumuo ng maliliit na grupo katapos ay maghiwa-hiwalay. Matapos ang pag-atras ng hukbo ni Hijikata ay naramdaman kaagad ni Nobunaga na may hindi magandang mangyayari. Napansin kaagad ito nila Yoichi at kaagad ipinaalam kay Nobunaga. Dahil dito ay napagtanto kaagad ni Nobunaga na may alam sa baril ang leader ng mga kalaban. Nagpakita na si Hijikata kay Toyohisa at parehas silang nagpakilala sa isa't isa. Ayon kay Hijikata na sapat ng dahilan ang pagiging Shimazu ni Toyohisa para iligpit niya ito. Hindi naman makilala ni Toyohisa si Hijikata at baka ang ibang henerasyon umano ng Shimazu ang nakasagupa nito. Tinatingnan ni Nobunaga kay Yoichi mula sa taas kung ano ang ginagawa ng mga kalaban. Matapos ilarawan ni Yoichi ang galaw ng mga kalaban ay nalaman kaagad ni Nobunaga ang estratehiya na ginagawa ng mga ito. Pinalabas ni Nobunaga ang lahat na nasa loob ng gusali at pinadala din niya kay Old Ino ang mapa ng Verlina. Nag-umpisa ng maglaban sila Toyohisa at Hijikata at gamit ang kapangyarihan ni Hijikata ay ito ang pinapatake niya kay Toyohisa. Gamit ang isang gusali sa paligid ay nagawa ni Toyohisa na makalapit kay Hijikata at naglaban sila gamit ang kanilang espada. Dahil sa pang-aasar ni Toyohisa at sa ginagawang estilo nito para labanan si Hijikata ay mas lalong nagalit dito si Hijikata. Alam ni Nobunaga na nahuhulog na si Hijikata sa patibong na ginagawa ni Toyohisa. At nakaisip din siya ng paraan para i-counter ang ginagawa ng mga kalaban. Sa patuloy na pagpapalitan ng atake nila Toyohisa at Hijikata ay nabali dito ang espada ni Toyohisa. Ginamit ni Hijikata ang kanyang kapangyarihan at ito ang pinaatake kay Toyohisa dahilan para magtamo ito ng pinsala. Nagugulat na ang mga kalaban dahil wala silang makitang tao sa loob ng mga gusali. Sa bawat hukbo ng mga kalaban na pumapasok sa gusali ay pinapasabugan nila ito. Gamit ang stone wall ni Olmino ay hindi na nakalabas ng gusali ang mga ito. Kahit sa mga bintana ay nakaabang din ang mga musketeers. Natutulala na lang si Hijikata habang pinagmamasdan ang mga nangyayari. Dito na sinabi ni Toyohisa kay Hijikata ang ginawa niyang estratehiya para mabigyan ng oras si Nobunaga dahil naniniwala siya sa kakayahan nito na mapabago ang kalalabasan ng anumang sitwasyon na hindi umaayon sa kanila. Dahil dito ay mas nagalit pa si Hijikata dahil naisahan na naman siya ni Toyohisa. Ginamit niya ulit ang kanyang kapangyarihan ngunit tumulong na dito ang mga dwarves kaya hindi ito nakaatake kay Toyohisa. Nagulat na lang siya nang makalapit na sa kanya si Toyohisa at nagpalitan sila ng atake.
Bigla siyang kinausap ng Black King para patrasin na ngunit ayaw pa sanang umatras ni Hijikata. Bigla siyang inatake ni Toyohisa at nagsuntukan silang dalawa. Muling nagbigay ng utos ang Black King para patrasin si Hijikata kaya wala nang nagawa dito si Hijikata kundi sumama na lang sa dragon. Pagkaalis nila Hijikata ay nawala naman ng malay si Toyohisa. Kinaumagahan ay namroblema si Jeremy sa pagkakasunog ng tinatayanag nasa 30% ng kabisera. Isinisisi niya ito kay Nobunaga na siyang pasimuno ng estratehiya na ito. Kasalukuyan naman tinatahi nila Yoichi ang mga natamong sugat ni Toyohisa. Ayon naman kay Nobunaga na pasalamat pa din sila sa ginawa ni Toyohisa na kalabanin si Hijikata. Alam niyang walang makakapigil kay Toyohisa sa anumang gustong gawin nito. Napapaisip na si Jeremy kung ano na ang susunod nilang gagawin at alam niyang hindi basta-basta susuko ang ibang hukbo ng imperyo na nakakalat sa iba't ibang parte ng Orte. Naniniwala si Nobunaga na posibleng pumili na lang ang mga ito ng kanilang magiging pinuno o feudal rule pero kampante siya na magagawa niya ito ng paraan. Pinagmamatsaga naman nila Dog at ng isa pang Octobrist ang Northern Wall na kasalukuyang ginawang base ng mga Ents. Nagawa ni Dog na makakuha ng mga kagamitan ng mga goblins at ginamit nila ito para makapasok sila sa loob. Nakita nila dito ang Bronze Dragon na tinatanggalan ng balat at tinutunaw para magsilbing pera ng mga halimaw na siyang mga bagong residente ng lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakita ang mga residente ng Carneades na akala nila ay ginawa ng alipin ngunit nagulat sila sa sunod nilang nakita. Sa patuloy na pagmamasid nila ay marami pa silang natuklasan at nagtataka sila sa mga nagagawa ng mga halimaw na para ng mga tao sa bilis matuto ng mga ito. Nagulat sila nang bigla silang akbayan ni Yoshitsune. Kagad na umatake si Dog ngunit napatay lang siya ni Yoshitsune. Ipinakita ni Yoshitsune sa Octobrist ang ginagawang paghahanda ng Ents na nasa kabila pala ng pader. Nagugulat na lang ang Octobrist dahil sa iba't ibang klase ng halimaw ang nagtipon-tipon dito. Pagkadating dito ng Black King ay tinawag niya si Abe dahil nararamdaman niya ito sa paligid. Mula sa isang maliit na papel ay kumalat ito at nagpakita dito si Abe. Sinabi ng Black King ang lahat ng kanyang mga plano para baguhin ang mundo. Ayon naman kay Abe na sisiguraduhin umano niya na pipigilan nila ang planong ito ng Black King at umalis na sila dito. Nang magising si Toyohisa ay kaagad itong naghanap ng makakain dahil sa sobrang gutom nito. Pinakain naman siya kaagad ni Yoichi at binalaan din siya nito na baka manganib ang kanyang buhay kung ganito palagi ang estilo niya sa pakikipaglaban. Ngunit para kay Toyohisa ay ito lang ang alam niyang estilo ng pakikipaglaban simula nang tumungtong siya ng 13 taong gulang. Nakiusap si Yoichi kay Toyohisa na piliting mabuhay kahit anong mangyari dahil sigurado umanong babagsak ang lahat kung sakaling mamatay siya. Pinag-usapan nila Nobunaga at Jeremy ang ibang hukbo ng Orte na nakakalat sa ibang lugar. Nabanggit ni Jeremy na ang hukbo sa hilagang bahagi kung saan din namamalagi ang mga Wolfmen at Catmen ay humihingi na ng tulong. Hindi niya alam kung bakit pero biglang naging agresibo ang tribo ng Wolfmen at Catmen at baka dahil din siguro ito sa Black King. Hindi nila alam na pinamumunuan na pala ni Naoshi ang tribo ng Wolfmen. Hindi makapaniwala ang pinuno ng hukbo na ito ng Orte sa nangyayari sa kanyang mga kawal na unti-unti nang inuubos ng mga Wolfmen. Nandito na din sila Butch at Kid na naatasan ni Abe para hanapin si Scipio. Dahil nakita nilang maayos ang kalagayan ni Scipio ay nagpasya na silang umalis na at babalik na lang umano sila. Ipinalam ni Old Ino kina Nobunaga ang pagdating ng mga nobles ng Orte. Kinausap ang mga ito ni Nobunaga at biglang dumating dito si Toyohisa na naghahanap ng pagkain. 500 milya ang layo mula sa Orte ay may tinatawag na Gubanen Merchant Guilds o Merchant Assembling Nation. May 7th Great Guild sa nasyon na ito at pinamumunuan sila ng Admiral ng United Governance Marine Fleet na si Mashen. Kasama ang Supreme Supervisor na si Naizel ay kinausap nila ang drifter na si Taman na isa namang Admiral ng Japan's Imperial Army. Pinasalamatan nila si Taman dahil ito ang dahilan bakit napalakas nila Mashen ang hukbo nila kaya nagawa nilang matalo ang hukbo ng Orte sa karagatan. Aminado si Mashen na malakas sila sa karagatan ngunit alam din niyang hindi nila mapapamunuan ng maayos ang Orte kung masakop nila ito. Dahil kontrolado naman na nila ang kalakalan sa karagatan ay magpapadala na lang sila sa Orte ng peace proposal at siguradong wala nang magagawa ang Orte kundi tanggapin ito. Kung magpatuloy man na makidigma pa ang Orte sa ibang bansa ay sa kanila pa din ito bibili ng pangangailangan. Kinilala naman ni Taman ang galing nila Mashen sa kalakalan sa karagatan at nagpasya na itong bumalik sa Hiryo na kasama din niyang napadala sa mundong ito. Inalok nila Mashen si Taman ng magandang matutuluyan ngunit tinanggihan ito ni Taman at mas pinili na manatili sa Hiryo. Alam nila Mashen na hindi pa din sila pinagkakatiwalaan ni Taman at gusto naman ni Naizel na kumpiskahin na ang Hiryo mula kay Taman dahil isa umano itong kayamanan mula sa ibang mundo. Ngunit hindi sang-ayon dito si Mashen dahil ayaw niyang magalit si Taman. Pinag-usapan ulit nila Nobunaga kung paano lalabanan ang ibang hukbo ng Orte sa kanlurang bahagi at may naisip na siyang plano dito. Nagpadala sila ng sulat na pirmado ni Jeremy sa mga general ng 3rd at 4th Army ng Orte na sila Jigmente at Lamik.
Nakasaad sa sulat na ito na ibabalik ulit ang posisyon na Father of Nation at kung sino man sa dalawa ang unang makarating sa Berlina ay siyang pagkakalooban ng posisyon na ito. Nagulat dito si Jigmente habang si Lamik naman ay kaagad na umaksyon ngunit hinarangan sila ng hukbo ni Jigmente. Inatake ng hukbo ni Jigmente sila Lamik at dahil sa biglaang pag-atake na ito ay naubos kaagad sila Lamik. Patungo na sila Jigmente sa Berlina na kampante na siya na ang makakakuha ng posisyon na Father of Nation. Hindi nila alam na inaabangan na pala sila nila Yoichi at ng ibang elves. Nagawang mapatay ni Yoichi si Jigmente at nang magpakita na ang hukbo nila Yoichi ay kaagad na umatras ang hukbo ni Jigmente. Sa pagkamatay ng mga general ng 3rd at 4th Army ay nakikita na itong pagkakataon ni Nobunaga para ipakalat ang impormasyon na ito sa mga tribo sa kanlurang bahagi at umaksyon kaagad ang mga ito para atikihin ang mga natitirang sundalo ng 3rd at 4th Army. Pinuntahan nila Butch at Kid si Taman at kasama din nila si Abe. Nalaman ni Jeremy na may bisita sila mula sa gubanin at nagulat siya nang makita si Mashen. Sinabi ng isa sa kasamahan ni Mashen na kaya na umano nilang salakayin ang Orte ngunit hindi naniniwala dito si Jeremy dahil alam niyang walang sapat na kakayahan sila Mashen na gawin ito. Alam din ni Jeremy na mahihirapan sila Mashen na mapanatili ang kanilang hukbo dahil nakasalalay din ang pinansyal na kakayahan nila sa bawat kagamitang pandigma at mga sundalo. Nabanggit din ni Jeremy ang nalalapit na pagsalakay ng Black King at dito na niya ipinakita ang rifle na pwede umanong magpabaliktad ng isang digmaan. Dagdag pa ni Jeremy na napatunayan na nila ito nang salakayin sila ng hukbo ng Black King. Napaisip si Mashen kung kaya nilang magaya ang armas na ito ngunit sinabi naman ni Jeremy kung bakit hindi ito basta-bastang magagaya nila Mashen. Ito ay dahil sa kinakailangan pa ng mga skilled dwarfs at elves para makumpleto ito at sa bala nito ay hindi din basta-basta ang proseso. Dahil dito ay pumayag si Mashen na mag-supply ng pagkain at pera kina Jeremy. Napansin ni Mashen na nakikinig sa usapan sila Nobunaga at ipinakilala ito sa kanya ni Jeremy. Napatanong si Mashen kung bakit kaya sa Orte pinagsama-sama ang maraming drifters. Sumagot naman si Nobunaga na dahil kung matalo silang mga drifters ay siguradong tapos na ang lahat sa mundong ito. Dagdag pa niya na mas mabuting suportahan na lang sila nila Mashen para pigilan ang Black King. Binisita ng mga Catmen sila Naoshi at Scipio at tutol ang mga ito sa pamumuno ni Naoshi dahil hindi sila naniniwala na isa itong Diyos. Nang magising si Naoshi ay mabilis lang niyang napaamo ang mga Catmen. Dumating naman si Butch at Kid at ipinaalam ni Kid ang impormasyon mula sa Octobreeze tungkol sa pagkilos ng hukbo ng Black King papuntang timog. Nagawa na din umano ng mga ito na wasakin ng ibang kaharian sa timog at di magtatagal ay darating na ang mga ito sa Orte. May iniabot na sulat si Butch kay Naoshi na ikinagulat nito nang makita na galing ito kay Taman. Kaagad na binasa ni Naoshi ang sulat at napatawa na lang siya matapos basahin ang sulat. Naatasan si Mitsuide na pamunuan ang hukbo ng mga Ents at siya naman ang nagpasya kung saan ilalagay sila Hijikata, Anastasia at Rasputin. Biglang dumating dito si Joan para sumama din ngunit sinabihan lang siya ng Black King na maghintay muna. Nagsimula ng magmarcha ang hukbo at plano naman ni Mitsuide na patayin si Nobunaga. Pinagmamasdan sila ng isang hari sa Hilaga kasama ang ibang kawal at nababahala na sila habang papalapit ito sa kanilang kaharian. Napagtanto na ni Abe na tama ang sinabi sa kanila ni Nobunaga tungkol sa pagpapaubaya sa mga drifters ang pamumuno sa lahat ng hukbo para talunin ang mga Ents. Mabilis na nakarating ang hukbo ng Black King sa isang kaharian. Sa tulong ng mga higanteng halimaw ay mabilis lang nilang nasira ang pader ng kaharian. Ang mga dragon at goblins naman ang umaatake sa ibang kawal ng kaharian. Hindi makapaniwala si Mitsuide sa ginagawang estratehiya ng Black King at may iniisip na isang tao na posibleng ito ang totoong katauhan ng Black King. Ngunit wala nang pakialam pa dito si Mitsuide basta ang importante sa kanya ay mapatay si Nobunaga. Habang papatakas mula sa kaharian ng mga mamamayan ay inatake naman sila ng mga tikbalang na pinamumunuan ni Yoshitsune. Hindi naman nagpapigil si Joan at sumali din sa ginagawa nilang pag-atake. Pinatipo ni Rasputin ang mga patay na katawan dahil may paggagamitan pa umano ang mga ito. Habang nakikipaglaban si Hijikata ay naaalala niya pa din ang laban nila ni Toyohisa. Ilang oras lang makalipas ay tuluyan na nilang nasakop ang buong kaharian. Nagawang makaligtas dito ng hari at ibang kawal at nagpasya itong pupunta sila sa Orte. Napagtanto niya na hindi mananalo ang mga mandirigma ng kanilang mundo laban sa Black King at tanging mga drifters na lang ang kanilang pag-asa. Pinuntahan nila Naoshi at Scipio si Taman at pagkadating nila sa Hiryu ay kaagad na nilapitan ni Naoshi si Taman habang nagpapakilala siya. Nagsumo wrestling sila at habang ginagawa nila ito ay pinag-uusapan nila ang digmaan na naiwan nila sa kabilang mundo. Dito na nalaman ni Naoshi na natalo ang hukbo nila sa digmaan. Ipinakita ni Taman ang mga eroplanong pandigma na nasa loob ng Hiryu. Sa isang silid naman nito ay may nakatipon na mga rifle. At dito na nagtatapos ang pinakahuling episode ng Drifters.